Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories, episode 47. The good thing about letting go. Question: when you love someone, do you hold on tight or let go? Sabi nila, when it's already causing you too much pain, you have to let it go. Pero what if gustong-gusto mo talaga yung tao na yon or yung bagay na yon, yung kaya mong gawin ng lahat para doon. Pero parang yung universe, hindi kanya pinagbibigyan. Yung kahit anong klaseng paghihirap ang gawin mo, pagtitiis, pagtsatsaga, parang hindi align ng lahat. Yung parang kulang na lang sabihin sa'yo ng universe na sukuan mo na. Naranasan niyo na ba yung ganong sitwasyon na gustong-gusto mo 'to, yung isang bagay or yung isang tao na 'to, pero parang napaka-imposible niyang makuha? Yung kahit gaano mo siya kagusto, kahit gaano mo siya pinapangarap, parang naiwan ka dun sa option na you just have to let it go. I'm not saying na wala kang ginawa para mag-hold on dun sa bagay na yon or dun sa tao na yon or kung ano man yon. Kaya lang kasi minsan, siguro hangganan din natin yon as human beings. Yung parang pakiramdam natin, wala namang nangyayari, wala namang nagbabago. For me, para kang nagtanim ng isang seed, tapos ginawa mo ang lahat, like, inalagaan mo, diniligan mo, pero hindi mo agad makukuha. Yung parang kailangan mo muna siyang pabayaan, kailangan mo muna siyang hayaan sa sarili niya bago mo makita na nag-grow siya. For me, I can say na parang ganun din sa mga gusto natin sa buhay. Sometimes kailangan muna natin silang i-let go, hayaan yung universe na siya gumawa ng way para makuha natin yung gusto natin. Parang dun ko rin nakuha yung tinatawag nila na term na trust the process. I remember, alam ko na kwento ko na to sa mga previous episodes ko eh. If you haven't heard or if you haven't listened to When Life Feels ASDFGHJKL, that's the story about me na walang trabaho nung pandemic. So, sobrang struggle ko nun. Like, nandun ako sa point na gustong-gusto kong magkaroon ng trabaho kasi wala akong pera. Wala akong pang skincare. Sobra ako nanagyawat noon. So, gustong-gusto kong magkaroon ng trabaho. Yun yung goal ko. And then, lahat ng mga sinesend ng mga kaibigan ko sa akin, ina-applyan ko. Tapos, nagsisend ako lahat online. Ganyan, nagpapa-interview ako. So, parang kulang nilang sabihin mo, I'm desperate to have a job. Dumating nga sa point na kahit hindi ako familiar, kahit parang hindi naman match yung skill ko dun sa job ina-applyan ko. Kasi nga gusto ko eh. Hanggang sa kahit gaano karami yung mga trabaho na in-applyan ko, walang kumukuha sa akin. Meron akong notebook noon na nilista ko lahat ng mga job applications ko. Siguro sa sobrang inip kong maghintay ng reply nila. So, sinulat ko lahat. So, parang minonitor ko kung saan ako nag-a-apply. Hanggang sa, alam mo yon yung lahat ng yun, walang nag-email back or meron mga nag-email back sa akin nun, puro thank you, yung parang we've found another person na mas fit dun sa job. Hanggang dun sa point na pag may nag-email sa akin, ayoko nang buksan kasi feeling ko hindi ako makukuha dun sa trabaho. I felt that and dumating sa point na napagod din ako kasi parang outfit ako ng outfit, pag interview, prepare ako ng prepare ng mga sagot pero hindi ako natatanggap. Meron pang mga times doon na umabot na ako sa final interview. As in, job offer na lang. Tapos hindi pa rin ako makukuha. Yung umasa na ako eh. Yung inisip ko na magkakaroon na ako ng pambili ng skincare pero wala pa rin. Sobrang nakakapagod yun and sobrang nakaka-down. And doon ko na-feel yung feeling na I just have to let it go. Yung parang ayoko nang pressurein yung universe na bigyan niya ako ng trabaho. I am praying for that. Lagi kong pinagpipray yun. Pero na-realize ko nun na dati ang pinagpipray ko, sana po makuha ako sa company na ganito. Sana ma-hire po ako sa government agency na ganito.
And then nung napagod na ako kasi ganun yung prayer ko lagi pero hindi naman natutupad. Hanggang sa pinalitan ko yung prayer ko. Sinabi ko na lang na, Lord, sana po ibigay niyo na yung trabahong para sa akin. That was the time that I felt na I just let it go, let it go, let it go. Hindi, I mean, hinayaan ko na. Like, Lord, kayo na pong bahala. Feeling ko, I've done the best thing that I can do. Pero parang hindi yun yung para sa akin. So, hinayaan ko na lang. Sariwa pa sa alaala ko na nung time na pinag-pray ko yun and nung time na parang hinayaan ko na lang ang lahat, doon ako nagkaroon ng opportunities. So, doon ko na feel na there is this good thing in letting go. That was the first story. Another story, nakwento ko na rin to sa podcast ko, pero when I was in my college years, napagdesisyonan ko mag-transfer ng school. So, that was in my first year college. So, second year college. Hindi. That was my first year in college. So, first sem lang ako dito sa isang school. And then, namiss ko kasi yung Pampanga at yung mga tao sa Pampanga. So, naisipan kong lumipat ng second sem. Kasi gusto kong maging masaya. So, I'm that person. I always choose to be happy. So, kapag alam ko na makakapagpasaya sa akin yun, gagawin ko talaga. At kapag alam ko na hindi ako magiging masaya doon, hindi ko siya gagawin. Ganun lang kasimple yung pagdidesisyon ko sa buhay. So, anyway, nung time na maisipan ko na magta-transfer ako ng school, ako buo ang desisyon ko doon. Pero yung family ko, they do not want me to transfer. Kasi ang nasa isip nila is, sayang yung scholarship ko kasi full scholar ako noon. Tapos, ang binabayaran ko lang is yung parang tinitirahan noon. Tapos, sa isip ko, syempre nangihinayang ako doon kasi that was a good school and yung education nila is okay. And then, gusto ko rin naman talaga doon sa school na yun before. But, I want to be happy. So, naalala ko noon, sinabi pa sa akin na, bakit daw ako lilipat? Sayang yung chance ko na maging cum laude. So, nung time na yon, naisip ko, parang for me, mas importante sa akin ang maging masaya more than that award. So, hinayaan ko, nilet go ko yung dream ko na yun na, kasi sanay siguro sila na simula bata ako, achiever ako, tapos college ko, the last year ng pag-aaral ko, parang hindi ko makukuha yung award. Pero ako, hinayaan ko. Nilet go ko. So, I just enjoyed college noon. Yung parang, I feel like I'm a normal mag-aaral, yung pwedeng mag-absent, ganon. I'm not saying gawin nyo yun, no? Pero, na-try ko yun kasi mula LM ako hanggang high school, as in super very good student ako. Yata. Hindi ako sure. Teachers, baka po, pakisabi na lang po if hindi or oo. Pero, nung college, doon ko na feel na hindi ako pressure. Hindi naman ako nape-pressure sa sarili ko. Pero parang chill lang ako nung college ako. Pero gumagawa pa rin ako ng best ko. Kasi hindi naman ako nagpabaya. Parang ganun pa rin. Hanggang sa, ayun, naging dance lister pa rin ako. President's lister. Uy, yabang. Hindi, but I'm saying is, happy lang ako nung ginagawa ko yon. Hindi ko pinipressure yung sarili ko. Hindi ko hinahabol yung dream na yon. Nilet go ko nga. And then, nung pag-graduate na lang ako, naglalabas kasi nun ng mga parang candidates. Tapos, mamamarkan ka na candidate ka. Tapos, bigla akong nakita yung sarili ko na candidate pala ako. So, nagulat ako niyan. Na parang, ay, all these years pala pwede. Or parang, may chance. So, maraming prayers din yun na dinasasakan. I remember Father Raniel. Ay, among. Isa siya sa mga nag-pray nun. Kasi all I know that time is parang imposible siya. Hindi ko siya in-expect. Tapos nangyari siya. So, nag-graduate pa rin ako na cum laude. That time. Ngayon, parang hindi ko na kaya. So, ayun. Feeling ko, dahil nag-let go ako, tapos naging positive yung thinking ko. So parang yung universe, parang nabigyan niya ako ng positive energy pabalik. So dun ko rin na-realize na if it's for you, it will come back to you. Romantic side naman, hindi ko to nagagawa. Hindi ko kayang mag-let go. I mean, ako yung tipo ng tao na when it's relationships,
When it's about relationship, as much as I can, I'll hold on to that. Ewan ko, bakit hindi ako mag-let go? Sige nga, try natin i-let go. Ah! Kung babalik. Ay! Charis! Pero, ako, parang hindi ako, hindi ko maalala if meron ba akong ni-let go tapos bumalik. Ay! Pero sa experience ng mga kaibigan ko, ganito sila eh. Kung kapag ka magkikipag-break na sila, doon sila hahabulin nung jowa nila. So, feeling ko effective to sa kanila. Like, parang pag nilet go nila, parang doon nila marirealize yung halaga, na mahal pala nila. So, ako, balitaan ko kayo pag na-try ko ng mag-let go, tapos naging effective. Cheers! So, ngayon na nakwento ko yung mga stories na yun, iniisip ko rin na, bakit kaya ganun? Na when you let go of something, parang bumabalik sila sa'yo. So, I feel like na siguro pag kasi masyado tayong nag-hold on sa mga bagay-bagay, parang masyado nating pinipressure yung sarili natin. Parang yung energy natin nagiging negative instead na positive. And I do believe in the law of attraction na what you give is what you'll receive. So, ako kasi sa experience ko, nung hinayaan ko na siya, nas naging okay ako mentally. Like parang mas inallow ko yung sarili ko na i-experience ang bago, na magkaroon ng space for new things. Hindi masyadong puro ito. Parang mas naging excited akong mabuhay. Mas excited ako sa mga bagong paparating. Kaya yun yung nangyari. So for me, that's one of the reasons why there is good thing when you let go of something. And another thing, sometimes you are letting go yung naiisip mo lang or yung mga gusto mo lang. You are letting go of your desires or yung mga palagay mo gusto mo. But at the same time, you are letting God to decide for you. So for me, when I say letting go, ile-let go mo lang yung mga interest mo, pero you will let God na ibigay yung para sa'yo. So for me, it's the good thing about letting go and letting God give you what you deserve or what is meant for you. Ngayon ko lang din yun na-realize. Pero for me kasi, meron pa rin ako mga bagay na nilelet go ko na lang. Hinahayaan ko na lang. Naalala ko tuloy, a funny story. I remember my tokayo. Hi, S! Hi, Sa! Sabi niya sa akin, bakit kapag ka iniisip ko na magda-diet ako, lalo akong nasistress at lalong hindi nagiging effective yung pagda-diet ko. Unlike kapag hinayaan ko na lang, mas effective. Siguro when we are too worried about certain things, minsan hindi siya napupunta or minsan hindi yun yung naibibigay sa atin. Parang na-overthink natin tapos na-attract natin yung negative. Parang ganun. So naalala ko lang siya dun sa story, no? Pero my thoughts, I'm fan of letting go ng mga bagay na hindi ko kontrolado. Kasi nabanggit sa akin nun dati, when I was young, gusto ko lagi, kung ano yung gusto ko, yun yung makukuha ko. Like, pag may pinlano ako, gusto ko yun. Pero natutunan ko dun sa taong espesyal sa akin nun na, sabi niya sa akin nun, kapag kaya mong kontrolin ng bagay, gawin mo. Pero if it's beyond your control, just let it be. Kaya mula nun, yun yung naging mindset ko. At saka isa pa, ayoko kasing nasi-stress talaga. So pag hindi ko na kayang solusyonan, hinahayaan ko na lang. Like, let go and let God. So I don't know, magulo ba yung kwento ko, pero that's how I figured out the good thing about letting go. Ikaw, what's the good thing about letting go? Again, this is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night! Mwah! Nga pala, if you like this episode, make sure to like, follow, and subscribe. Share nyo na rin sa mga kaibigan nyo para sabay-sabay tayong Midnight Talks! Good night ulit! Bye!